Hello po ulit mga kapatid. Isang pinagpalang umaga po muli sa inyong lahat. Welcome po dito sa aking channel. Mga kapatid, ako po ay muling mag-share sa inyo ang salita ng ating Diyos. Pero dapat nating unahin yung manalangin para samahan, gabayan tayo ng ating Diyos. Magsiyo po tayo. Father God in heaven, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na banal, maraming salamat na naman po ngayong umagang ito dahil ipinahintulot mo na naman po sa amin ang makarinig, makapag-aral ng iyong mga salita. Lord, muli mo po kami samahan, turuan, gabayan, proteksyonan sa aming pag-aaral, Lord, upang walang maging istorbo o anuman na mangyari na hindi maganda sa aming pakikinig at pag-aaral ng iyong mga salita. Lalo na po ang magbabahagi ng iyong salita ngayong umagang ito. Huli mo po akong samahan, turuan, Lord God, upang ang lahat ng aking sasabihin ay puro salita mo lamang. Ama, maraming salamat at kiniklaim ko po ulit. Kiniklaim namin na tagumpay ang gawain ito dahil narito ka sa aming kalagitnaan, kasama ka namin. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Ulit mga kapatid, isang pinagpalang umaga po muli sa inyong lahat mga kapatid. Bago tayo mag-umpisa, anyayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat. Mga kapatid, kahapon ng umaga, na-share ko sa inyo ang chapter 15. At yun nga po ay 1 to 17. At yun ay may pamagat na ang totoong puno ng ubas. At dito po, chapter 15 pa rin mga kapatid. Pero verse 18 na to at hanggang dito sa chapter 16, verse 1 to 4a ang aking isi-share sa inyo. Ito po ang aming devotion ngayong umagang ito at may pamagat po ito, ang ayaw ng mundo. Mag-umpisa na po tayo. Sabi po dito, verse 18 ng chapter 15, ulitin ko lang po yung pamagat, ang ayaw ng mundo. Kung ayaw ng mundo sa inyo, tandaan nyo na ako ang una nilang inayawan. Mamahalin kayo ng mga tao sa mundo kung isa kayo sa kanila. Pero hindi kayo kaisa ng mundo. Pinili ko kayo para ihiwalay kayo sa mga tao ng mundo. Kaya ayaw nila sa inyo. Naalala nyo ba ang sinabi ko na walang tauhan na mas magaling sa amo niya? Ulitin ko. Naalala nyo ba ang sinabi ko na walang tauhan na mas magaling sa amo niya? Kung pinahirapan ako ng mga tao sa mundo, ganun din, sabi niya, ang gagawin nila sa inyo. Kung sinunod nila ang mga teaching ko, susunod din sila sa inyo. Pero gagawin nila sa inyo lahat ng ito dahil sa akin. Hindi kasi nila kilala ang nagpadala sa akin. Kung di ako dumating at nagsalita sa kanila, wala sana silang kasalanan. Sabi dito, pero ngayon, wala na silang excuse para sa kasalanan nila. Ang lahat ng galit sa akin ay galit. Sabi dito, ang lahat ng galit sa akin ay galit din sa tatay ko. Kung hindi ko ginawa sa harap nila yung mga bagay na hindi nagawa ng iba, wala sana silang kasalanan. Pero
Kahit nakita nila ang mga ginawa ko, ayaw pa rin nila sa akin at sa tatay ko. Nangyari ito para magkatotoo ang sinulat sa law, nireject nila ako ng walang dahilan. At verse 26, ipinadala ko sa inyo ang Espiritu na galing sa Ama. Tutulungan niya kayo, ipakita niya ang katotohanan at magsasalita siya tungkol sa akin. Magsasalita din kayo tungkol sa akin kasi kasama ko na kayo sa simula pa lang. At chapter 16 po, verse 1 to 4a, sinabi ko na to sa inyo para hindi kayo mag-give up sa pananampalataya nyo. Palalayasin nila kayo sa mga synagogues. Dadating din ang mga panahon na papatayin nila kayo at sasabihin nilang nagsuserve sila sa Diyos. Gagawin nila ito kasi di nila ako kilala o ang Ama. Sinasabi ko to sa inyo ngayon para pagdating ng time na gawin nila ang mga to, maaalala nyo ang mga sinabi ko. Salamat sa pagkakasabi, sa pagkakabasa ng salita ng ating Diyos. Mga kapatid, ayaw ng mundo. Sinabi mismo ng Panginoong Hesus, ayaw ng mundo sa mga taong nagsishare ng Word of God. Sabi pa ng Panginoong Hesus na kapag kami ang inayawan ng mundo, tandaan namin na una nilang inayawan ang ating Panginoong Hesus. Dahil ang salita niya ang aming sinishare, hindi yung salita namin, hindi yung buhay ko, kundi yung buhay, yung gospel ang aming sinishare. Kaya pag ito ay nireject ng ibang tao, ang Panginoon ang una nilang nireject. Yan ang sabi ng ating Panginoong Hesus. Bakit nga ba nire-reject ng mga tao ang Panginoong Hesus? Bakit kaya nila inaayawan ang salita ng Diyos? Wala namang ginawang masama ang Panginoon sa kanila, pero nireject nila. Sabi nga, di ba, no, na nireject nila ako ng walang dahilan. Kumbaga, sinishare mo yung Word of God, sasabihin mo lang kung anong ginawa ng Panginoong Hesus. Di ba, yung bumaba siya sa langit, nag-share ng Word of God. Anong ginawa? Nireject, sinaktan, ipinako sa krus, namatay, at muling nabuhay. At pumanik doon sa kaharian nila at naupo sa kanan trono ng ating Diyos. Pero nire-reject pa rin siya ng tao. Ulitin ko, wala naman siya nagawa sa atin na masama. Puro kabutihan, puro para sa atin. Yung pagkamatay niya, binigay niya yung buhay niya para sa atin. Muli siyang nabuhay para sa atin. At muli siyang babalik para sa ating lahat. Pero inayawan tayo ng ating Diyos. Inayawan tayo ng ibang tao. Inayawan tayo ng mga tao dahil lang tayo ay mag-share ng Word of God. Diba? Inayawan ng mga tao ang ating Diyos. Pero ang ating Diyos ay palaging nandyan, nakikinig, nag-aantay sa atin para tayo ay kausapin. Ang salita ng Diyos ay para sa atin at hindi para sa kanila. Hindi para sa Diyos, hindi para sa Panginoong Hesus, kundi ito'y para sa ating lahat. Maraming benefits yun. Maraming mahalagang sinasabi ang ating Diyos para sa atin. Maraming pangako, maraming plano ang ating Diyos sa ating lahat. Pero yun nga, madalas na nare-reject
ang salita ng Diyos, madalas nire-reject natin yung plano ng ating Diyos. Nire-reject ng Diyos na tayo'y mapatawad sa ating mga kasalanan. Nire-reject natin yun. Nire-reject natin yung mga pagpapala ng ating Diyos. Tayo yung umaayaw. Pero kahit ganun mga kapatid, kung kayo rin darating ang time na mag-share din kayo ng Word of God sa inyong pamilya, sa inyong mga kaibigan, katrabaho, kung aayawan kayo, huwag kayong sasamaan loob. Pag-pray pa rin natin sila. At dahil alam ko, kikilos ang Diyos, tutulungan tayo at hihipuin sila. At isang araw, sila ang lalapit sa inyo na makikinig sila ng salita ng ating Diyos. Mangyayari yun mga kapatid, huwag tayo mawawala ng pag-asa. Magtiwala tayo sa Diyos. Lahat kaya niyang ayusin, baguhin. Lahat kaya niyang ibigay. Dahil ang ating Diyos ay makapangyarihan. At tandaan natin to, mahal na mahal tayo ng ating Diyos. Ayawan tayo ng mundo, ipag-pray natin sila. Magtiyaga. Yan ang dapat natin gawin. Magantay ng konting oras at magiging maayos din ang lahat. Magtatagumpay din tayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Maraming salamat sa ating napag-aralan ngayon. Binukod na tayo, pinili na tayo ng ating Panginoong Hesus. Hindi na tayo kagaya ng dati na kung ano-ano lang yung ginagawa, kung ano lang yung mga sinasabing hindi magaganda, kung ano lang yung mga planong hindi magaganda. Nang tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus at tayo ay maglingkod sa kanila, binago na tayo, pinili na tayo, hiniwalay na tayo, naging kaisa na tayo ng ating Diyos. Yan ang tatandaan natin at dapat itong makita sa buo nating pagkatao na ang namumuhay sa atin ngayon ay ang ating Panginoong Hesus na hindi na yung lumang tayo, hindi na yung dating maruming tayo. Binago na tayo, nilinis na tayo ng ating Diyos na nasa langit. Maraming salamat sa salita ng ating Diyos na ating nabasa, napakinggan, napag-aralan ngayong umagang ito. Yan ay kagustuhan ng ating Diyos. Hindi ko yung kagustuhan. Kagustuhan ito ng ating Panginoong Hesus. Kaya marapat lang na siya ay ating pasalamatan every minute ng ating buhay. Mga kapatid, muli niyo po akong samahan. Muli niyo po akong samahan, magdasal, magpasalamat sa ating Diyos. Dahil yan ang nararapat nating gawin. Magsiyo po tayo. Yes, O Lord, aming amang makapangyarihan sa lahat, muli kaming lumalapit para magpasalamat po sa inyo ngayong umagang ito. Magpasalamat sa iyong mga salita na aming napakinggan, napag-aralan, nabasa ngayong umagang ito, na dito tinuturo mo sa amin, Lord, na maging matyaga kami, maging laging manalangin. Huwag hihintong manalangin, Lord. Ipanalangin ang aming mga mahal sa buhay, kaibigan, kapitbahay, katrabaho, lahat ng tao, Lord. Dahil darating din ang time, yung sagot nila na ayaw nila, hindi, saka na lang, sa iba na lang. Darating din ang oras, at yan ay malapit na, nasasagot sila ng oo. Makikinig kami ng salita ng ating Diyos. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you sa iyong mga salita na nagbibigay ng kaayusan, kagandahan ng aming buhay, kasaganahan ng aming buhay. Salamat po sa iyong mga salitang makapangyarihan na bibigay pag-asa, kagalingan, katagumpayan sa aming buhay. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po sa iyong kabutihan at pagmamahal sa aming lahat. Salamat po. Salamat po. Salamat po, Lord, hanggang sa susunod naming pakikinig ng iyong mga salita. Muli mo po kaming samahan. Tawagin mo po kaming lahat, Lord, para makinig, mag-aral ng iyong mga salita. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat for all the blessings, guidance,
protection at sa pagpapagaling mo sa lahat na may sakit at karamdaman. Pagbigay mo ng napakaraming biyaya sa amin. Salamat po. Salamat po sa kalakasan. Salamat po sa katagumpayan. Salamat po magiging maayos ang aming mga buhay. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa katagumpayan ng aming gawain ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Amen. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating napag-aralan at salamat sa panalangin na tinugon na ng ating Diyos. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.